Compound. Pasado alas 9 kagabi nang magsagawa ng follow-up operation ang mga ahente ng Criminal Investigation Division at Intelligence Division ng Makati Police. Naaktuhan nila sa lugar ang 5 minor de edad na hinihinalang kasabwat ng grupo. Umusbong ang tensyon ng pumalag ang mga ito pati na ang kanilang mga kaanak nang isama sila ng mga otoridad para imbestigahan. Pero walang nagawa ang mga magulang at nadala rin ang mga binatilyo sa Makati Police Station. Doon sasailalim sila sa investigasyon sa posibleng pagkakasangkot nila sa bukas kotse modus. Raya, nakatakdang dalhin ngayong umaga sa tanggapan ng DSWD ang 5 minor de edad para nga sumailalim sa counseling at para doon din sila kunin ng kanilang mga magulang. Yan ang unang balita mula rito sa lungsod ng Makati. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Dante Perelio, nagulat live mula sa Makati. Kaugnay po ng pambibiktima ng binansagang batang hamog, Bacos of Natis Police Superintendent Edwin Butacan, ang tagapagsalita po ng PNP Highway Patrol Group. Superintendent Butacan, good morning. Yes, Igan, magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng mga nanonood. Okay, matagal na po reklamo sa amin itong Guadalupe, no? At mamaya tanong ko kung ano pang area ang may mga ganyang uri ng modus operandi. Pero bakit to parang yoyo ito? May operation, ilang buwan na naman mangbibiktima, tas mag-ooperate na naman. Superintendent? Actually, Igan, mabuti naman at nabigyan ng attention yan ng network ninyo. No? Medyo matagal na nga itong ganitong ginagawa ng mga bata. No? Oo. At kaya nga may tawag sa kanilang yung binansagan silang hamog. No? Oo nga, bakit hamog? Ay, hindi ko rin alam. Narinig ko rin sa mga balita And dapat talaga mabigyan ng babala yung ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga motorista. Dahil kahit ako mismo na naging witness ako sa ganyang klase ng ginagawa nila dito sa may bandang Guadalupe. Oo. Kasi ako rin chinecheck nila kung bukas yung pintuan mo Yes. Kaya magugulat ako bakit parang may nagbubukas Oo. Yes, and very vulnerable dyan, Igan, yung mga taxi, no? Kasi alam mo, ang taxi, hindi nila basta nilalak yung mga pintuan nila dahil meron hinihintay nila yung in-anticipate nila yung mga pasahero. Opo. Pero dapat yung mga taxis, lalo na kung meron na silang mga pasahero, nilalak nila yung pintuan. Kasi nga bigla nilang binubuksan yung passenger side at para makipagbuno yung taxi driver sa kanila, tapos biglang papasok dito naman sa driver side. Opo. Pero ang problema, Superintendent, problema itong sindikatong ito, mga organisado kasi makita mo sa kilos sa mga bata, tsaka pinili talaga nilang minor de edad para hindi mapasa kamay ng mga pulis at mapunta lang dito sa DSWD. Kasi tingnan mo, ayan, tatalon ng riles, hindi naman tatakbo kundi meron silang lalagyan ng mga damit para magpalit di ba? Igan, nakita ko nga yan yung yun na yan. Actually, tama yung sinasabi mo, mga bata yan, hindi makakapag-isip ng basta-bastang mga modus, no? Kung hindi tuturuan ng matanda. Yes, posibleng may mga nandun sa kanilang likod. Okay. Papatakbo sa kanila. Superintendent, bukod po sa Guadalupe, may iba pa ba kayong binabantayang lugar na ganito rin? Kasi may nababalitaan din ako sa area ng Aurora Boulevard, dito po sa Santa Mesa, yung may mga traffic, mga choke points po na tinatawag. Tama yun, Igan, meron din sa Manila, tapos dito nga sa may Aurora Boulevard, sa may bandang Cubao, no? Sa Maynila yata, Ross Boulevard, bago mag-Quirino. Ayan, yung mga natatanggap sa tinatimingan nila kasi yung may mga traffic areas light na medyo matraffic. Not necessarily yung traffic light Kahit basta yung mga areas na mabagal yung takbo ng sasakyan, doon sila sumasalisi. Oo. Mismong si Senador Tito Soto nga may experience sa Ross Boulevard. Superintendent, ito baka bagong modus din. Pag green, di ba, tatakbo yung sasakyan niya, biglang may magugulat silang babagsak. At may props pang dugo. Nung binuksan ni Senator Tito Soto yung salamin niya, nakitang siya yung nagdadrive, abay tumakbo yung bata. Kaya nga, actually, isa pang ginagawa nila is yung basta kukunin yung attention mo, pinapalo yung isang side ng sasakyan mo. Nako. So, para mapunta dun yung attention mo, tapos sasalisihan ka nila, bubuksan nila yung side o driver side, kukunin nila kung ano man yung nasa dashboard o minsan, ang masama kung
yung sasaktan kanila. Okay. Anong solusyon natin dito? Dadagdagan nyo ba yung pagpapatrol dyan sa tulong na rin ng mga... Bakit? Dapat barangay din yan no? O kaya yung MMDA, Superintendent? Yes. Actually, Igan, that is the concern yun, lalo-lalo na yung local police natin in Opo. coordination with the DSWD. Opo. Yung kasing ating MMDA, although nasa mga lansangan sila, ang concern nila is yung enforcement ng traffic, no? Aha. And yung clearing ng obstruction, traffic obstruction. Pero yung naging concern na rin nila ito, at nakausap ko nga yung mga taga-MMDA din kahapon, sabi nga nila, ginagawan din nilang paraan to para may turnover sa DSWD, tumakuha nila sa mga bata. Nakakalungkot din yung eksena, parang walang respeto na sa mga nakakatanda itong mga batang ito. Maraming salamat po sa... Yes, Igan, mga ano to kasi, yung mga rugby boys karamihan dito. Okay. Maraming salamat po si Police Superintendent Edwin Butacambo, tagapagsalita ng PNP Highway Patrol Group. 7 tao kabilang 3 menor de edad na naman sa kutumano sa pagbebenta at paggamit ng solvent arestado. Charisse, napiling kumanta ng pambansang awit ng Amerika sa 9/11 tribute ng National Football League. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Biologist the study of... Nasaan na ba yung salamin ko? Ano ba sabi ni sir?